Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic. Bukod sa mga interes ng Pilipinas na isinulong ng Pangulo, may bit-bit rin siyang mga investments para sa mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Narito ang report. Produktibo at matagumpay ang pakikilahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 44th and 45th ASEAN Summits and related summits sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic, kung saan inilatag ng punong ehekutibo ang mga interes ng Pilipinas sa naturang pagtitipon. Kabilang sa mga isinulong ng punong ehekutibo ang ilang international issues na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa kabuuan ng ASEAN region, partikular ang issue sa West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. And of course, all Philippine actions will be done in accordance with international law. The Philippines is continuing to strengthen its partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and to the rule of law. Napagkasunduan din anya ng ASEAN leaders ang pagsusulong ng sustainable agriculture upang maabot ang long-term food security sa rehiyon, pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises, maging ang pagtutok sa digitalisasyon at turismo. To prepare our country and our region for the future, we are together galvanizing our efforts to support the digital transformation of our economies. We are shepherding efforts in ASEAN to promote inclusive and sustainable tourism across the region as well. This will complement the Philippines' initiatives in positioning itself as a prime destination for sustainable tourism. Kabilang din sa natalakay sa summit ang pagtugon sa climate change at bilang host ng Loss and Damage Fund Board, iginiit ng Pangulo na isang pribilehiyo sa Pilipinas na magkaroon ng papel sa climate finance sa mga bansang lantad sa epekto ng climate change. Katunayan, ang bansa ang siyang host sa gaganaping Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa susunod na linggo para makipagtulungan sa ibang mga bansa upang mapalakas ang pagtugon sa mga kalamidad. Sa sideline naman ng summit, malugod na tinanggap ng Pangulo ang paglalagak ng Shera Public Company Limited mula Thailand na mamuhunan sa bansa para sa produksyon ng fiber cement building materials. Nagkakahalaga ng 2.9 billion pesos ang investment na ito na ayon sa punong ehekutibo, malaking bagay sa Pilipinas, lalo na sa pagbuo ng trabaho para sa mga Pilipino. Nagkaroon din ng bilateral meetings ang Pangulo sa ilang leaders. Kabilang na ang Vietnam kung saan mas napagtibay pa ang rice trade sa pagitan ng dalawang bansa. Gayun din sa Canada kung saan ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa bansa, lalo na sa depensa at maritime interest. Mas malakas na bilateral relations naman ang naging bunga ng pakikipagpulong ng Pangulo sa leader ng New Zealand. Making full use of our schedule while here, I briefly met with the leaders of Lao PDR, the EU, and Japan, and expressed our commitment to further strengthen bilateral relations. The Philippine delegation and I are grateful to Lao PDR, the chair of ASEAN this year, and our very generous host for the successful chairship. I look forward to Malaysia's able leadership as they host ASEAN in 2025. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.